ng Senate Blue Ribbon Committee sina Curly Discaya at Henry Alcantara sa pagpapatuloy ng pagdinig sa maanumalyang flood control projects ngayong Huwebes. Para sa detalye, Princess Castro. Cited in contempt na ng Senado sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Committee on Accountability of Public Officers and Investigation o Senate Blue Ribbon Committee sina dating DPWH official Henry Alcantara at kontratistang si Pacifico Curly Discaya. Ito ay bunsod ng kanilang umano'y pagsisinungaling sa kanilang mga isinalaysay at isinagot sa pagdinig na pinamumunuan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ngayong Huwebes. Sa pagsisimula ng pagdinig, kanilang tinanong si Curly kung bakit hindi niya kasama ang kanyang asawa. Kanyang pahayag dahil umano sa pagkakaroon ng heart condition. Na siya namang ipinagkumpara ng committee panel sa isinumuteng excuse letter ni Sara sa Senado. Batay sa sulat, ang rason ay dahil may importante umano siyang meeting kasama ang kanyang mga empleyado na kanya nang naitakda bago pa ang imbitasyon sa hearing. Ayon kay Senator Jinggoy Estrada, hindi katanggap-tanggap ang dahilang ito ni Sara dahil sa mas mahalaga ang pagdinig dahil ito ay isang national concern. At bago mauwi sa tuluyang pag-issue ng contempt order kay Curly na iminusyon ni Senator Raffy Tulfo, nagkaroon muna ng ilang diskusyon sa pagitan ng mga senador hinggil sa aksyong ipatutupad bunsod ng kalituhan sa ilang paksa. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, tinanong kay former DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang mga ghost projects sa distrito. Tugon niya, wala umano siyang alam sa mga ito. Ang pahayag ni ito ni Alcantara ang nag-udyok kay Senator Erwin Tulfo upang imosyon ang contempt order laban sa kanya. Bukod sa contempt orders, nagmosyon din ang Senate panel na isabina si resigned DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral para dumalo sa pagdinig at sagutin ang mga katanungan, partikular ang text message na kanyang pag-aalok kay Senate President Tito Soto ng maagang insertion para sa 2026 budget ng kagawaran. Samantala, nilinaw naman ni Mina Elamparo Jose ng WJ Construction OPC na hindi staff ni Senator Estrada si Divina Beng Ramos. Si Ramos ay empleyado ng Office of the Secretary, partikular sa Blue Ribbon Oversight Office Management na idinawit ni Bryce Hernandez na umano'y tagapaghatid ng pera sa mga tanggapan ng mga sangkot na mambabatas. Ayon kay Jose, pinakilala lamang umano ni Ramos sa kanya si Hernandez, ngunit hindi si Alcantara. Samantala, tiniyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon na patuloy ang kanilang koordinasyon sa kakatatag lamang ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. Anya, kada proyekto kanilang masusing sinisiyasat at kung may mapatunayang mga kontraktor na nabayaran, agaran nila itong isinusumite o inahain sa komisyon. Mula rito sa Senado, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kabilang banda, tinapos na ng House Committee on Appropriations ang pagdinig sa 625 billion peso na panukalang budget ng DPWH para sa 2026 na mas mababa ng halos 29% mula sa orihinal na halaga dahil sa utos ng Pangulo na walang bagong flood control projects. Ipinaliwanag ni DPWH Secretary Vince Dizon na ang natanggal na 252 billion peso ay i-realign sa mga prioridad tulad ng agrikultura, edukasyon at kalusugan. Gayunpaman, nagbabala ang ilang mambabatas na maaaring maapektuhan ang mga komunidad sa pagbaha kung hindi sa para sa mga flood control program sa susunod na taon. Sa kabila ng pagsulong ng investigasyon sa flood control projects at budget insertion, kamakailang opisyal nang bumitiw sa pwesto si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez at pinalitan ni Isabela 6th District Representative Faustino D. III. Tungayan ang ulat mula rito.
Kamakailang bumaba sa pwesto si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez upang bigyan daan ang malayang investigasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects at budget insertions. Dito kanyang binanggit na wala siyang itinatago at wala rin siyang kasalanan. Ngunit kailangang manaig ang tiwala ng taong bayan hinggit sa anumang posisyon. Sa kanyang pahayag, iginiit niyang ginawa niya ito upang hindi maimpluwensyahan ang gagawing pagsisiyasat ng Independent Commission for Infrastructure. Aniya, ang tunay na paglilingkod ay ang pagbibigay halaga sa tiwala ng taong bayan. Binigyan din ni Romualdez na magpapatuloy siya bilang kinatawan ng unang distrito ng Leyte. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, mahigit 13,000 batas ang kanyang natalakay at higit 350 ang naisa batas, kabilang ang SIM Registration Act at Ease of Paying Taxes Act. Pinuri siya ng kanyang mga kasamahan sa Kamara ang kanyang kakayahan at kontribusyon sa pagbuo ng mahahalagang batas. Ayon pa kay Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, kailangang muling buuin ng Kamara ang tiwala ng publiko matapos ang tinawag niyang plunder of the highest degree kaugnay ng flood control. Kasabay nito, inihalal ng mga mambabatas si Isabela 6th District Representative Faustino Bojidi III bilang bagong speaker. Sa kanyang panunumpa, ipinangako ni Dee na paigtingin niya ang pananagutan sa Kamara at uunahin ang kapakanan ng sambayanan. Binigyan din niya na walang posisyon o aliado ang dapat mailigtas sa pananagutan. Nagpasalamat rin siya kay Romualdez sa maayos na transition at sa mga reformang naipasa sa ilalim ng kanyang pamumuno. Dito nabanggit din ni Dee ang kanyang karanasan sa Isabela bilang inspirasyon upang tumutok sa pangangailangan ng mga nasalanta sa baha. Naniniwala ang bagong speaker na handa ang karamihan sa kanyang mga kasamahan na magtrabaho ng tapat para sa ikabubuti ng bansa. Sa huli, parehong iginiit ni Romualdez at Dee na ang tiwala ng publiko ang pinakamahalagang kapital ng institusyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Binuksan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang larawan ng pagbabago o Peace and Development Photo Exhibit at Kapistahan Bazaar sa DSWD Central Office sa Quezon City nitong Lunes. Ito ay bilang bahagi ng National Peace Consciousness Month ngayong September na may temang mapayapang bukas, abot kamay sa bagong Pilipinas. Layo ng aktibidad na ito na palawakin ang kaalaman at suporta ukol sa mga peace and development initiatives ng ahensya, katuwang ang Peace and Development Group Cluster. Samantala, inihayag ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na wala ng plano ang Pilipinas na pumasok sa bagong kasunduan o makipag-ugnayan sa militar ng Israel. Ito ay matapos ma-question sa isang budget hearing ang DND sa natanggap na 100 rounds ng high-explosive 155mm PGM na nagkakahalaga ng 248 million pesos mula sa Israel. Nagpayag naman ng pagkabahala ang kalihim sa ugnayan ng bansa sa Israel. Dahil bukod sa isyu nitong genocide sa Gaza, nag-aalala rin ito sa pag-secure ng kalidad ng mga supply mula sa kanila. Ayon kay Teodoro, isang lesson learned para sa kanya ang hindi maaaring pag-atras ng pamahalaan sa patuloy na kontrata nito sa Israel. Bunsod ng kawalan ng specialization ng nasa panig ng Pilipinas sa pagpasok sa kasunduan. Sa ibang balita, nasabat kamakailan ng Philippine Coast Guard o PCG at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang 272 million pesos na halaga ng iligal na droga sa Pantalan sa Batangas. Sa isinagawang inspeksyon, nadiskubre umano ng otoridad na nakatago ang mga kontrabando na nasa loob ng audio speaker ng sasakyan na minamaneho ng lalaking suspect mula Cotabato City. Samantala, nasa kustodiya na ng PDEA ang suspect na nahaharap sa mga kasong paglabag sa umiiral na batas laban sa droga. Sa gitna ng tensyon at awayan ng teritoryo sa karagatan ng Pilipinas at China,
Formal na tinalakay ng diplomatikong ugnayan ng dalawang bansa sa 14th Manila Forum kung saan isinusulong ang kapayapaan at seguridad sa Indo-Pasipiko. Tungayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez. Pagsusulong ng kapayapaan at katatagan, hindi lamang sa Pilipinas maging sa mga karatig bansa. Yan ang tema dito sa taunang forum kung saan mas pinalalim ang pagkakaunawaan ng Pilipinas at China. Ang 14th Manila Forum for Philippines-China Relation ay inorganisa ng Association for Philippines-China Understanding o APCO at ng Chinese Embassy sa Pilipinas. Ang forum na ito ay nagsisilbing plataporma upang talakayin ang mga dapat bigyang pansin sa seguridad, pang-ekonomiya at pang-politika habang dinidiskubre ang mga posibilidad sa pakikipagtulungan sa pagitan ng Manila at Beijing. Pinangunahan ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian ang naturang kaganapan, kasama ang iba't ibang panauhing tagapagsalita. Isa na rito si Center for China and Globalization Vice President Victor Gao kung saan aminado siya na hindi makabubuti sa Pilipinas ang awayan na nangyayari sa pangkaragatang teritoryo. At present, there are some ups and downs in our bilateral relations, of course. We need to deal with these tensions, which, if left unattended, may actually flare up into major crisis, which will not be good for China or for the Philippines. Hindi anya magiging progresibo sa aspetong pang-ekonomiya ang isang bansa kung hindi nito pananatilihin ang katatagan sa diplomatikong pamamaraan. Pakikipagkaibigan sa parehong Estados Unidos at China ang suhestyon ni CCG Vice President Victor Gao na mabisang sa tihiya sa pagpapaunlad ng bansang Pilipinas. Be friends with both China and the United States probably will be the best strategy for the Philippines. Sa Open Forum, nagbigay ng pahayag ang mga tagapagsalita ukol sa kalagayan at relasyon ng Pilipinas sa China. Kabilang na si former National Security Advisor, Secretary Hermogenes Esperon Jr. at tinalakay niya ang kahalagahan ng diplomatikong ugnayan ng mga bansa para naman sa nasyonal na seguridad. True national security begins with internal cohesion. Only when a nation is unified from within can it effectively project credibility and engage in meaningful diplomacy. Nasaksihan anya ang mga pangyayari kaugnay ng mga maritime militia vessels na lumilibot sa Pag-asa Island at Ayungin Shoal. Kaya naman umapila sila sa diplomatikong pamamaraan ng pagprotesta at pinanatili ang kahandaan ng hindi sumusuko sa mga panunukso. Kaugnay dito, matatandaan kamakailan lang ay may nangyari na namang pambobomba ng Chinese Coast Guard vessels sa isang barko ng Pilipinas kung saan isang Pilipinong tripulante ang nasugatan. Dagdag pa ni Secretary Esperon, ang lakas ng isang bansa ay konektado sa estratehikong pagsasanay ng pambansang kapangyarihan na may layunin at prinsipyo. Anya ito ay pundasyon ng national resilience at global influence sa Indo-Pasipiko. Sa gitna ng awayan sa teritoryo ng karagatan sa pagitan ng Pilipinas at China, mananatili umano ang diplomatikong pakikipag-ugnayan para sa seguridad at kaayusan ng dalawang bansa. Ako si Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. DOC nasabat sa NAIA ang higit sa 40 million pesos na shabu mula sa Abu Dhabi, UAE. LTO tuluyan ng binawi ang driver's license ni Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Alex Yala, number 57 na sa World Rankings. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Forward.